Bali, Lexus Audio na MA-18 na power amplifier or Class H professional power amplifier. Okay? Hindi ko lang matandaan kung taga Antipolo o Laguna ito. Shoutout sa may-ari nito. Shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Sa dami ng customer ko or marami nagpapadala dito, hindi ko na matandaan minsan yung pangalan. Kasi pinadala lang to via parang Lalamove yata. Okay? Ngayon, sa combo namin ni Sir, napagawa na daw niya ito. Ilang beses na napagawa, hindi daw mapatino. Yung uling paggawa niya, tapos nadali daw ulit. Then, sana, di ba? Sana magawa ko rin. Baka mamaya, mapahiya rin tayo. Sana nga, magawa natin ng maayos ito. Okay, ang issue niya is may bumigay or tumirik. Ito, minuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Meron naman tayong short video nito na kuha natin to, kumbaga ni-review natin na konti. Okay, ito upon checking, bumigay yung fuse dito, tapos yung nandito. Okay, bumigay siya. And then ito pala, bago ako magsimula mag-repair, ito yung kinaibahan niya sa mga 1.8 na ibaw. Ito naka-dual na supply mula taas and then baba. Okay, may kapasitor siya na pandak. Bali, 24 pieces na pandak na kapasitor. Tapos, ito, wala siyang cover kumpara mo dun sa isang klase na MA-18 ng Lexus. Okay, balik tayo dito o focus tayo dito sa repair natin. Panoorin nyo na lang yung short video natin sa pag-review natin dito. Ngayon, dahil may bumigay dito, tapos nandito parang wala naman. Parang wala naman bumigay dito. Ngayon, siyempre, mag-focus tayo dito. Ito hindi sa sakit. Itong problema. Ito yung problema, hindi sa sakit to. Di kuan siya. Ano ba tawag yan? Yung terminal block. Ang mahirap kasi dyan, magkamali ka ng sundot-sundot biglang puputok dahil may karga ito. Okay, basta bahala na. Focus tayo dito. Tatanggalin muna natin to. And then tingnan natin kung ilang output yung nadali dito or ano mga nasira dito. Dahil kapag bumigay yung fuse na yan, automatic may problema yan. Design pala nito is Class G. Halos kayo wigyan nyo yung grill. And then ano pa ba, yung mga nagawa natin na kamukha niya, Tucson-ra, parehas nito. Yung Magus na PO18, parehas nito yung laman. Tapos yung Supertech, halos ganito yung laman niya. Okay? Ayun, baklasin ko muna ito and then check natin. Nabaklas ko na yung board ng channel 1. Ngayon, sa pag-check nito, para malaman mo kung aling side ang may shorted, negative ba or positive side, dito sa may diode, ito, and then dito, ito, and then dito, sa pag-check ng fast recovery diode, malalaman mo na kung saan banda yung may shorted. Ngayon, ito yung tester natin. Check tayo Ngayon, dito ngayon yung tester natin kung may shorted or wala. Dito walang short, walang shorted. Tapos dito ang dumi na. Ito may shorted to dito. May shorted dito na side. Dito may shorted. Tapos dito sa may kabilang side naman, check natin meron din meron din ito. Okay, meron din dito. Okay, ibig sabihin wala mang dito na side ng mga output is wala siyang shorted dito na side na to. Ngayon, baklasin na lang natin ito muna, mga bloke muna. Okay. Kahit mga bloke muna, try kong baklasin muna yung mga bloke para ma-check natin kung ilang piraso yung output na nasira. Tanggal ko na yung mga bloke. Nung tinanggal ko yung mga bloke, tapos chinik ko itong output, parang dito, wala namang shorted dito na side. Pero dito, confirm, meron talaga isa. Ito, nilagyan ko ng ikis Yan, C5200 to dito. Tapos dito, bloated pala itong kapasitor bloated na siya. Value niyan 250 by 10 UF. Ngayon, pakita ko sa inyo na
may bloated, may shorted siya. Okay, ito. Ito yung short. Ayan o, shorted siya o. And the rest dito, buo. Ito, buo. Buo. Dito, basta buo. Basta buo. Buo yung the rest. Bukod dito sa isa na may ikis na to. Ito to. Short talaga ito. Yan o. Tapos, dito sa may kabilang side, wala akong makitang shorted. Parang wala akong makitang shorted dito eh. Buo. Buo siya. Okay. Tanggalin ko muna itong shorted na to. Tapos, try natin balik ko itong mga bloke. Tingnan natin kung may iwan na short pa rito. Tapos, palitan ko pala to. 250 by 10 UF. Ngayon, nung binalik ko yung bloke, may shorted pa rin dito. May shorted pa rin dito eh. Pero dito, naging okay na. Yung tinanggal natin na output to. Tinanggal natin na output to. Ito, yan. Tapos binalik natin yung bloke, naging normal yan. Nawala yung shorted. Pero dito, nung binalik ko, ito inangat ko lang ulit eh. Nung binalik ko yung mga output, ay yung mga bloke, may shorted pa rin sa diode. Ngayon, nag-isa-isa ulit ako. Ito pala yung shorted eh. Ay, shorted pala dito sa may isa pang 1943. Wala pala sa may base emitter niya. Dito, sa collector tsaka emitter yung shorted. Ayun siya oh. Pag dito, wala. Dito pala oh. Collector emitter yung shorted. Tapos, the rest dito, wala na akong makita eh. Wala na shorted. Okay, ito tanggalin muna natin to. Tanggalin natin to. Tanggal ko na yung output. Bali, ito na siya. Wala na siyang shorted. Okay. Dito. Wala na. Wala na siya oh. Tapos kabila, wala na rin oh. Okay, good na to. Ngayon, palitan natin tong output niya. Isa dito, tapos isa dito. Tapos yung kapasitor na nabuntit. Ayan, nabuntit siya. Palitan natin. Okay? Palitan ko na yung kapasitor dito. Piningot ko na lang. Piningot ko na lang. Tapos, dito. C5200 din A1943. Yung bloke na to, ito bago na to. Sira to. Or pinalitan ko na yan. Bago na yan. Ito yung nakalagay dyan. No open din siya. Na-open siya, kaso sira na rin yung transistor. Okay, pinalitan natin to 0.25. Tapos C5200. Tapos dito, yung isa ay A1943. Although ito, buo pa naman to. Okay. Ngayon, wala naman ako makitang sira nito. Try natin ibalik sa may casing. Tapos, sukatan natin kung ano mangyari. Naibalik ko na yung channel 1 na nirepair natin. Okay. Pwesto na, ang daming wire. Ito siya oh. Yung channel 2, hindi pa natin ginalaw naman to. Although, may kot-kot na rin to. Talagang kot-kot na rin. Ngayon, ito, double check muna natin eh. Ito, nilagyan ko ng tape. Oh. Speaker out ito eh. Baka may dumikit sa may body eh. May ground pa naman yan. Okay, gamit tayo ng bulb. Yan, may bulb yan. Ito yung may shorted pa. Yung fuse pala, pinalitan ko 3. Sana ba yun? Ito. 3 piraso yung bumigay. 20 ampere. Okay. Yung rattle. Oh, wala namang shorted oh. Okay, ito palang yung ilaw na ganyan guys. Hindi shorted yan. Normal yan sa ganito kalalaking transformer. Tapos yung fan, mataas yung amperahe ng fan niya. Okay. Lalo kung 50 volts lang yung, 50 watts lang yung gamit mo, mas maliwanag pa yung ilaw nito. Ito, 200 na yan ha. Normal lang yan sa ganito. Sa Tucson-Ra, Krill, ganito, kabisado ko na yan. May ilaw na konti yung bulb natin. Ngayon,
wala na siya shorted. Wala naman pumutok eh. Ngayon, try natin mag sukat halimbawa lang natin, ambing natin sa may isang channel dito. Mababa lang pala yung bias nito. Nasa 0.25 lang, no? Hindi maabot ng 0.25. Although, normal sa kanila to. Baba talaga yung bias nito eh. Baba talaga yung bias niya. Kailangan maparehas sa may kabila. Okay, ngayon, no? Kailangan parehas sa kabila. Dito sa may kabilang side, ito. Ngayon, medyo mababa nga dito. Okay. Kailangan magparehas sa may kabila. Parehas lang. Ibig sabihin nito, working na ito. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Speaker dito pala, oh. Hinang natin yung speaker niya. Tapos, lagyan natin ng audio source. And then, patugtugin na natin. Ito lang nadali. And then, meron ako palang napansin na hindi ko nasabi kanina. Parang hindi siya nagpitan ng todo. Ito. Merong maluwag na tornilyo. Kaya bumigay. Ito nga, pinaltan ko. Ito. Ngayon, pinaltan ko tong isa. Tapos, meron pa dun isa sa ilalim. Doon sa ilalim naman na side, pinaltan ko yung tornilyo din. Kasi, hindi na siya nagigipit. Baka sigurong habang umaandar siya, umiinit. Dahil nga hindi na absorb ng heatsink yung init. Kaya bumigay. Pinaltan ko to. Dalawa. Pati doon sa ilalim, yung bumigay din na output. Iyan lang isa sa mga tinitingnan kong factor, di ba? Okay, lagay tayo ng audio source and then balik natin tong wire. Lagyan natin ng speaker, Naglagay na ako ng speaker. Ito, dalawa. Okay. Tapos itong audio input natin. Ito, ininang natin to dito. Check na natin yung likod niya muna. Check natin likod. Nakaano to? Kung makita, ikutin natin. Okay, naka-parallel pala ito. Hindi ko ginalaw. Naka-parallel na lang siya. Baka nagpa-parallel talaga siguro si bossing dito. Tapos switch natin. Ano ba dyan? Okay, normal mode. Ito yung audio source natin. Full volume natin to. Ayan, naka full volume. Channel 1 yung nirepair natin. Ayan, solid ng tunog, Ito, channel 1. Solid ng tunog. Okay, working. Ayun, to 20 natin, Bahala na si Batman. Saan natin lagay ito? Taas yung pirahin nito, Abot, tika lang. Lagay natin dito sa may malaki na outlet para sigurado. Okay, yan, auto 20 na yan. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Ayan. Ayan, auto 20 na yan, Grabe yung umataw. Iba talaga umataw itong Lexus nila, mga Class G talaga. Malakas talaga yung dating ng base nila, madiin. Baka umiinit, hindi naman Yun lang talaga tinignan ko na anggulo. Yung siguro hindi naigpitan ng todo yung and then ito, ginigpitan ko pa ng todo yan, yung mga tornilyo. Okay, sana napatino natin, di ba? Kasi yan yung reklamo ni bossing na parang hindi napatino ng maayos. Sana nadali natin. Okay. Sibak yung output. Dalawa. Bale, pangatlo yung resistor. Tapos yung mga fuse lang naman. Okay, tapos yung mga sikreto, atin na lang yan. Okay. Solid yung tunog. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano mag-repair ng Lexus Audio na tulad yan, sibak yung output or sibak yung fuse, may shorted syempre. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin, technician na medyo bago-baguhan pa lang syempre. Mga veterano na
tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Paano lang to sa kanila? Very basic na lang sa kanila ito. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.